Kung nung mga nakaraang buwan ay walang katapusang kamatis ang halo sa aming mga lutuin, pero ngayon meron mang natitirang bunga pa isa-isa at hindi na rin napapakinabangan dahil sira na, maging man ang mga bell pepper ay sira na rin kahit hilaw pa. Dahil sa araw-araw na pag-ulan, gawa nitong sunod-sunod na bagyo na pumasok sa ating bansa. At ang aming gawain ngayon dito sa bukid ay maglalagay kami ng bubong sa upuan dito sa labas para hindi agad ito masira sa ulan. At meron ding masilungan sa panahon ng aming pagpapatanim at pagpapaani. At kung minsan nga lamang itong ating mga ginagawa ay hindi umaayon sa ating mga plano. Kaya itong kawayan na kanyang pinutol ay doon bumagsak sa pantanim na palay. Kaya nadoble ngayon ang kanyang trabaho at alam kong mainit ang kanyang ulo kaya ako'y mananahimik muna. Ako kasi ang nakaisip na lalagyan namin ng bubong yung upuan. So tayo kasi mga babae, madali lamang talaga sa atin ang magplano. Pero hindi tayo yung gumagawa. So ang mga kalalakihan, minsan mabigat sa kalooban nila na gawin kung ano yung ating mga gusto kasi sila talaga yung gumagalaw. Ang pantanim na ito ay hindi pa siguradong kakasya sa palayan ni Uncle kasama yung amin. Plus, nabawasan pa. Kaya kung hindi ito magkasya, kami ay maghahagilap talaga sa ibang palayan. At dahil ako nga ang nakaisip ng proyektong ito, kung kaya inobliga ko na rin ang aking sarili na tumulong sa pagbunot ng cogon grass. At hindi pala ganun kadali ang pagbubunot nito dahil matigas. So kailangan naka-gloves para hindi masugat yung mga kamay. At hindi lamang sa kamay, delikado rin ito sa mata kapag natusok ka ng dulo ng damong ito. Dahil posibleng makabulag ito ng mata. Dahil minsan na itong nangyari na may natusok daw ng dulo ng damo na ito at nagdugo at hindi na siya nakakita. So ako'y natatawa habang ako ay nagbubunot kasi pakunti-kunti lamang talaga yung aking nakukuha at kung maghampas pa ay para bang walang lakas na para bang walang kain.
At kinabukasan, sa kabila ng masamang panahon ay sinikap pa rin naming umakyat para mailagay namin yung damo at makita namin kung gaano pa kadami yung aming kailangan na bunutin. So ang hangin, hindi naman siya kalakasan, maging din man yung ulan. Pero kung talagang malakas-lakas ang hangin ay hindi talaga kami aakyat. So ilang araw na rin kasi kaming natambay sa bahay at wala na rin kaming nagagawa. Kaya kailangan din namin talagang magtrabaho. So maging din man yung aming mga kasamahan dito, no. Nagpupunta pa rin sila sa bukid dahil nga hindi naman kalakasan ang bagyo na tumama dito sa amin sa awa ng Diyos. At yung ibang mga tanim namin katulad nitong mais ay nagkatumbahan din. So kinuha na lamang namin kahit na hindi pa buo yung kanyang laman. Sayang naman, pwede na rin naman itong maluto. At natapos din namin ang shed na ito kahit pa sa masamang panahon, at malaki na ang tulong nito na pahingahan at masilungan kapag kami ay magpapatanim at magpapaani, at hindi na rin na basta-basta masisira ang upuan at hindi na basta-basta mababasa, pero na lamang kung malakas talaga ang ulan.
At susubukan niyang maglagay ng panghuli ng igat at itong mga maliliit na crabs ay ang kanyang pamain. At dahil nga nagulan-ulan, kaya malaki ang ilog, malakas ang agos ng tubig, kaya posibleng makahuli siya ng igat. Pero yung iba kasi dito, matyaga silang maglagay ng ganyan. Kaya lagi din silang nakakaulam ng igat. Kasi dito, ang ilog ay ang isa sa pinagkukuhanan ng pagkain ng mga tao gawa ng malayo kami sa pamilihan. So, ang isa pa sa nakukuha sa ilog na yan ay yung maliliit na isda. Ang tinatawag dito na ugkachiw. So, yun ang masarap talaga. At sa ganitong panahon, madaling mahuli yun. At nung binalikan namin, no, kinabukasan, ang palatandaan daw na merong huli kapag ka na-close na yung takip niya. So, ibig sabihin, merong pumasok. So, nag-close. So, ibig sabihin, meron. Ang paghuli ng ganito ay tiyambahan lamang din kasi siya dati, no, isang linggo siyang paulit-ulit na maglagay ng ganyan, wala man siyang huli. So depende rin kasi yan sa pwesto na paglalagyan mo. So ngayon nakahuli siya pero hindi kalakihan, maliit lang. Pero pwede na yan kasi sila lang naman yung kakain. Fried igat yung naisip niyang pagkaluto para daw kumain yung anak niya.
At kung kami ay kakain dito sa labas, kailangan talagang may tagabantay kapag ka may nilagay ka ng pagkain kasi ang mga asong to, isang dakma lang ng mga yan, ubos. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at patuloy lamang tayong manalangin sa Panginoon at tayo'y kanyang ingatan at gabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Yun lamang po, maraming salamat. Native Kalinga.